pumunta sa party na yan. Pagtutol ni nanay nang sabihin ko na dadalo ako sa party ng isa kong kaibigan. Bakit hindi pwede? Mga kaibigan ko naman ang mga kasama ko. Ganting tutol ko sa kanya. Hindi maganda sa isang babae anak na nasa daan pa gabi na. Katwiran ni nanay. Inis na inis ako. Alam ko na hindi ako mananalo kaya umalis akong nagdadabog at binagsak ko pa ang pinto. Simula nang dumating si nanay galing sa pagiging DH sa ibang bansa ay naging impyerno na ang buhay ko. Lahat kasi ay bawal sa kanya. Hindi pwedeng dumalo sa party, hindi pwedeng mag-weekend kasama ang mga kaibigan sa ibang lugar. Puro na lang bawal. Kung tutuusin, hindi ko nga siya masyadong kilala dahil umalis yata siya noong 7 taong gulang lamang ako. Naalala ko pa na grade 1 ako noon. Pumunta si nanay patungong Hong Kong. Isa akong anak sa pagkadalaga at wala akong nagisnang ama. Naiwan ako sa lolo at lola ko. Sila ang mga magulang ni nanay. Umiiyak ako, ayaw kong umalis si nanay. Gusto ko bantayan niya ako habang nasa school, pero hindi nangyari yon. Inggit na inggit ako sa mga ibang bata na may naghahatid ni nanay. Ilang kaarawan ko ang wala si nanay sa tabi ko. Umuwi naman siya kada 2 taon kapag natapos ang kontrata, pero bumabalik din siya ulit. Nang tumagal ay parang naging alkansya ko na lamang si nanay. Bangko na kuhanan ko ng pera kapag may kailangan at may gusto akong bilhin. Hindi ko na siya namimiss. Total, kung kailangan ko ng nanay, nandyan naman si lola. Lagi namang sumusulat si nanay at nagpapadala pa ng mga pictures. Ang ganda ng mga larawang kuha niya. Kasama niya ang mga iba pang Pinay ng DH. Pasexy pa si nanay sa mga kuha. Naiisip ko, itong malanding nanay ko, iniwan ako para lang magpasarap sa Hong Kong. Pero noong nakaraang taon ay umuwi na siya at hindi na umalis muli. 14 years old na kasi ako at kailangan ko na raw ng gabay ng magulang. Shit! Ngayon pa ako mangangailangan ng magulang. Malaki na ako hindi ko na siya kailangan. Hindi ko kailangan ng isang babae na lagi akong pinagbabawalan. Dumating lang siya ay para na ako nakakulong sa sarili naming bahay. Hindi na nga ako pinayagan ni nanay na sumama sa party. Hindi ko nga siya kinikibo at inihirapan ko pa siya. Ayaw ko na rin siyang makasabay sa hapagkainan. Noon ay nanonood ako ng TV. Para na rin malibang ako at kahit paano ay makalimutan ang inis kay nanay. Anak, gusto mo bang mamasyal tayo sa Tagaytay? Anyaya ng dakila kong nanay. Hindi ko siya sinagot. Tuloy lamang ako sa panonood ng TV. Maganda raw kasi doon. Kung gusto mo, arkilahin natin ang taxi ng kapitbahay natin para hindi tayo mamasahe. Patuloy nito. Ang totoo, naiinis na ako. Isa lang kasi ang sagot ko. Ayaw ko siyang makasama sa kahit saan. Kaya sa inis ko ay bigla kong pinatay ang TV at pumasok na lamang sa aking silid. Ganito ang naging pakikitungo ko kay nanay. Malamig pa sa yelo. Kahit ano ang gawin niyang pakikipaglapit sa akin ay hindi ko siya pinagbibigyan. Linggo noon, nagsimba si nanay kasama sina lolo at lola. Hinahanap ko ang libro ko sa history pero hindi ko yun makita. Nahanapan ko na ang buong bahay ay wala pa rin. Nagmumura na ako sa galit dahil kailangan ko yon. Libro ko pa kasi yon noong 3rd year high school ako. Kailangan ko para maging source sa research paper na ginagawa ko. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa kwarto ni nanay para doon hanapin. Tiningnan ko ang mga libro na nasa kwarto ni nanay. Pamaya-maya ay nakita ko ang isang diary. Abat, nagda-diary pa pala ang nanay ko sa loob-loob ko. Out of curiosity na rin siguro, kaya binuklat ko ito. Nagsimula ang date ng diary noong pang pagkaalis ni nanay. Yon ang unang pagpunta niya sa Hong Kong. Dear Diary, ang hirap pala sa isang ina na iwan ang iyong anak para magtrabaho sa ibang bansa. Paano ba naman kasi ay wala naman akong ibang mapagkukuhanan ng pera para sa mga pangangailangan ng anak ko. Kung pwede nga lamang Hong Kong ang dalhin ko sa Pinas. Mahal na mahal ko ang anak ko, pero kailangan kong magtiis. Love, Lina. Medyo parang nainis ako. Mahal pala ako ng dakila kong ina, kaya ako iniwan. Nag-skip ako ng ilang pages. Dear Diary, ikaw na lang ang aking nakakausap. Miss na miss ko na ang anak ko. Ito namang mga amo ko ang dadamot. Akalain mo ba na binigyan lamang ako ng kapirasong gulay
At yun daw ang iluto ko para sa akin. Grabe, gutom na gutom ako. Parang kalabaw ako. Trabaho mula alas 5 at matatapos ng alas 11. Ayaw man lang akong pakainin. Bakit kaya ganoon? Hindi ko pwedeng kainin ang tira nilang pagkain. Hindi bale. Kapag off ko, bibili ako ng maraming kape at biskwit. Yun na lang ang kakainin ko. Love, Rina. Para akong nabulunan. Si nanay ay ginugutom pala sa Hong Kong ng kanyang mga amo. Iniskip ko na naman ang ibang page. Dear Diary, ang ginaw. Wala man lang heater na inilagay sa kwarto ko. Para natuloy akong sisipunin. Nako, bagong taon nga pala. Masaya kaya ang anak ko sa regalo ko sa kanya? Ano kaya ang handa nila? Ako heto, ikinulong ako ng mga amo ko. Nagbabakasyon kasi sila sa Amerika. 2 linggo raw sila doon. Kaya lang, pinadlock ang pinto. Panalangin ko lang na huwag magkasunog. Kung hindi, tusta ako dito. Nananakit na nga pala at nagkamatayan ang mga cook ko. Ang tatapang kasi ng binibili nilang panlinis ng kubeta at kusina. Love, Rina. Parang naiiyak na ako. Marami palang pinagdaanan si nanay sa ibang bansa. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagbasa. Dear Diary, mabuti na lamang at nandyan ka. Ikaw na lamang ang tangi kong napagsasabihan ng mga hirap ko. Ayaw ko naman kasing sabihin sa pamilya ko at baka masaktan lang sila. Hirap na hirap ako dito. Lagi akong sinasaktan ng alaga ko. Kanina ay binato pa ako ng laruan niya. May bukol ako ngayon sa ulo. Kung pwede lang umuwi sa Pinas ay gagawin ko. Love, Rina. Hindi ko na mabasa pa ang iba. Ayaw ko nang basahin pa dahil ako ay nasasaktan. Ganito pala ang mga pinagdaanan ni nanay para lamang mabigyan ako ng magandang bukas. Iyak ako ng iyak. Nakaranas pala si nanay ng pagmamaltrato sa ibang bansa. Pagkatapos ay minamaltrato ko ulit siya sa ipinakita kong asal. Napakadakila pala ni nanay. Napakalaki pala ng kanyang isinakripisyo para sa akin. Nang dumating si nanay, ay bigla akong tumakbo at niyakap siya ng napakahigpit. Paulit-ulit kong inusal ang salitang patawad. Naiyak si nanay at ginanti ako ng napakahigpit ding yakap.